ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ibanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang ito. Kaalinsabay ng iba pa nating mga intensyon, pagdasal natin ang mga naapektuhan ng walang tigil sa ngayon na pag-ulan. Pagdasal natin ang kaligtasan ng lahat. Pagdasal natin ang mga may sakit, pati na ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang mga OFW, lalo na mga tumutulong sa atin. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan na sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang kalusugan ng mga may sakit. Pakisama po ang kalusugan niya. Teresita, Sister Terry, Alona, Lerma, Remy, Evelyn, Roger, Julie, Rudy, Leoncia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin ipinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 piling karwaheng pangdigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo
ng mga kawal ng Faraon sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pihahirot at tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin? Sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon, wala kayong gagawin anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag, siya ang sa akin nagkukupkup. Nag-ingat, Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mga silusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sa sakay, kanyang pinalubog. Poon ay ang ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, wala ngang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway na ngalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Alleluia, 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 purihin ang Diyos, alleluia, 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 alleluia. Purihin ang Diyos, alleluia. Purihin ang Diyos, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan niyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang Anak ng Tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom titindig ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihama kay Jonas ang narito. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihama kay Solomon ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pakiyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang paghingi ng mga eskriba at pariseyo ng tanda mula kay Kristo. Pag sinabi pong tanda sa kontekstong ito, ay yung milagro na siyang magpapatunay na si Jesus ay sugo talaga ng Diyos o Diyos ngang totoo. Kung iisipin po natin, parang ang bilis yatang makalimot ng mga eskriba at pariseyo sapagkat sa pagkakataong ito, meron ng mga nagawang milagro si Kristo. Ano? Ang hihingi pa sila ng milagro? Sa kabilang banda, narinig naman po natin, ang wari ba'y pagiging makalimutan din ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Kasi ang tanong nila ay, bakit ba natin pinaalis ang mga Israelita? Ang daling makalimot. Hindi nga ba't pinadalan sila ng Diyos ng 10 salot? Kaya sila napilitan na palayain o paalisin ang mga Israelita. Kaya ang isa po sa mga hamon ng mga pagbasa sa araw na ito ay huwag tayong makalimot. Ang sabi po ng Salmo 105 verse 5, alalahanin ninyo ang mga kahangahangang gawa ng Diyos. Pag sinabing alalahanin dito, intensyonin natin. Huwag natin talagang kakalimutan. Kumbaga kalimutan na natin ang lahat ng bagay, huwag lang ito ang mga kahangahangang gawa ng Diyos. Pag sinabi pong mga kahangahangang gawa ng Diyos, kung i-relate natin sa ating mga pagbasa, pwede natin itong hatiin sa dalawa. Una, ang mga magandang bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ito yung maituturing natin mga milagro sa buhay natin sapagkat hindi natin mga karapatan na mga ito, mga pribileyo, mga grasya. Yung iba, hindi natin hinihiling. In fact, most of them, pero ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang buhay natin, kalayaan, katangian natin, kaligtasan natin, karunungan natin, kalayaan natin. Kasama na dito ang pag-boom ng negosyo mo, pagganda ng takbo ng karera o karir mo, pagiging buo muli ng pamilya ninyo, pagkakaroon mo ng maayos sa pamilya, pagkagaling mo mula sa sakit mo, o pagkagaling ng mahal mo sa sakit nito, etc. Ito yung mga milagro na nagpapatunay ng pagiging Diyos ng Diyos sa buhay natin. Ng kanyang pagiging mapagmahal, maawain, mapag-alala, maalalahanin, makatarungan. Which also means na hindi na tayo dapat humihingi pa ng mga tanda na tulad nito. Sapagkat yung pagiging mabuti sa atin ng Diyos ay sapat ng paniwalaan natin na hindi siya titigil ng paggawa ng mabuti sa atin sapagkat ang Diyos naman
ay hindi nagbabago. So yun yung una. Alalahanin natin ang mga magandang bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat yun din ang magpapalakas ng loob natin sa oras ng matinding pangangailangan natin. Dahil kung maniniwala tayo na ang Diyos ay hindi nagbabago, walang dahilan upang hindi na niya tayo pagpalain, lalo pat sa oras ng matinding pangangailangan natin. Ang ikalawang dakilang bagay, kahangahangang bagay na ginawa at ginagawa sa atin ng Diyos ay maihalin tulad naman natin sa 10 salot na ibinigay ng Diyos sa mga Ehipsyo para magising sa kasalanan ang mga ito. Ito naman yung masasabi natin, ng mga pangit na bagay, pangit sa ating mga mata, pangit na maituturing natin, pero naging dahilan upang mapigil tayo, magising tayo sa mga ginagawa nating kasalanan. Halimbawa, ito yung pagkakasakit dahil sa kapabayaan ng tao sa kanyang kalusugan. Inaabuso na niya ang kanyang katawan. Laging nagpupuyat, may bisyo, inom ng inom, sigarilyo ng sigarilyo. Ito rin marahil yung pagkahuli sa iyo ng asawa mo, maging ng anak mo, ng pagkakaroon mo ng number 2. Pagkahuli sa iyo sa negosyo, sa pinagtatrabahuan mo, sa paaralan mo, ng pandaraya na ginagawa mo. Kamuntik mo ng pagka-aksidente o pagka-aksidente mo na nga dahil sa hindi mo pagiging maingat sa daan. Ano pa? Yung mga pangit na karanasan sa mata natin, pero kung iisipin natin, ay maganda pa rin maituturing dahil ginising tayo nito sa kasalanan natin. Huwag natin itong kakalimutan. Minsan, matatawa ka na lang at maaawa ka na rin sa mga nababalita. Nagnakaw, nahuli, ayun. Tapos sasabihin sa pulis, ito na pala'y nasangkot na sa mga kasong pagnanakaw dati. Nahuli na dati, naparusahan na dati. Di pa nagbagong buhay. Kumana na naman. Ayun. Nakakulong na siya talaga ng tuluyan sa mas malaking kaso na kanyang pagdurusahan. Lalahanin po natin mga kapatid na hindi titigil ang demonyo hanggat di niya tayo talaga nakukuha. Pipilitin niya tayong kunin. Kaya kahit tayo makalampas na sa isang pagsubok o sa isang tukso, sa isang kasalanan, sa tulong ng Diyos, hindi pa rin titigil ang demonyo hanggat hindi niya nagagawang impyerno ang buhay natin at hanggat hindi niya tayo nakakasama balang araw sa impyerno na rin. Maliwanag ang sabi ng Panginoon na kapag umalis ang demonyo sa inaalihan nito, maaring muli itong bumalik na magsasama pa ng mas marami at mas makapangyarihang demonyo kaysa sa demonyong ito. Kaya nga sabi ni San Pablo, ingat tayo, maging listo tayo. Kung ginising at ginigising na tayo ng Panginoon sa pagkakasala, kung inaalaw na niya ang mga pangit na karanasan sa ating buhay upang magising tayo, gumising na tayo. Alalahanin natin na kapag nagising na tayo sa umaga, kapag hindi pa rin tayo bumangon, maaari tayong makatulog uli. At mas malalim na pagkatulog yon. Iwasan nating magkaganon. Kaya tayo ginigising ng Panginoon sa kasalanan ay sapagkat babangunguti na tayo kapag hindi pa tayo nagising diyan. Ibig sabihin, mas matinding kapahamakan ang naghihintay sa atin kung hindi pa rin tayo matatauhan. Huwag po natin gayahin ang mga Ehipsyo na pinakawalan na nga ang mga Israelita. Hinabol pa sa pag-asang mahuhuli nila ang mga ito uli. Ayun. Irreversible na. Hindi na mababalik yung naging muling pagkakamali nila. Kaya sana mga kapatid, dinggin natin ang isa sa mga hamon at mensahe ng mga pagbasa natin. At tulad ng sinasabi ng Salmo, alalahanin natin, huwag natin kakalimutan
yung mga kahangahangang gawa ng Diyos sa buhay natin. Una, ang mga magandang bagay na magpapaalala sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay karapat-dapat nating sampalatayanan kahit na sa mga oras ng mga matindi natin pangangailangan. Kalawa, alalahanin natin yung mga bagay na pangit man sa ating mga mata pero ginamit ng Diyos upang gisingin tayo sa pagkakasala. Ito rin ay kahangahangang gawa ng Diyos sa atin na magpapakita ng pagiging Diyos niyang talaga. Sapagkat kahit na yung pangit na mga karanasan sa ating mga mata ay pwede niyang gamitin sa kabutihan natin upang gisingin tayo sa paghihele ni Satanas sa atin, dala ng mga kasalanan natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang sitwasyon ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit po tayo. Panginoon, tulungan mo kong alalahanin ang mga kahangahangang ginagawa mo at ginawa mo sa buhay ko upang ako ay mas lalong sumampalataya sa iyo. Una, sa mga pagkakataong kailangan kita, maunawaan ko nawa na kung hindi mo ko pinabayaan sa mga nagdaang panahon ng buhay ko, kung gumawa ka ng mga milagro, hindi malayong gumawa ka rin ng milagro ngayon sa buhay ko. Lalo pat kailangan ko ito. Maunawaan ko rin sana na kung may mga pagkakasala at pagkukulang ako, huwag kong sayangin yung mga pagkakataon na ginigising mo na ako. Tulungan mo ako, Panginoon, at ang mga pinagdarasal ko na tuluyan sanang magbago. Alleluia! Purihin ng Diyos! Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia! Alleluia! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, silang panghawakan mo. Bibiyaan ka niya ng mga magandang bagay, at kahit yung mga hindi magandang bagay sa wari mo, ay gagawin din niyang daan ng pagpapala sa buhay mo. Mayroong ganun ka makapangyarihan ng Diyos, at ganun kanya kamahal. Lahat ay gagawin niya para maligtas ka lang niya kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
sa mga butil na humitik ng buhay, natipong mga trigo'y sa tinapay nagwawakas, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa kisag na walang kapantay, mula sa mga baging na kinupol na umas, inaning mga bunga, ang katasay naging alak, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa kisag na walang kapantay, sa dugo at katawan ni Jesus na minamahal, ang tinapay at alak ngayo'y babanyuhan, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa kisag na walang kapantay, hiwaga ng pag-ibig, handog sa ating lahat, upang maging palunas ng pusong naghihintay, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa kisag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga ali ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinular ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mo ng may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksin nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ngayon ang ating mga minamahal na yumao. Kasama sina Joyce, Lolo Boy, Miguel Arcel Serio, Joselito Perse Gaudiosa, Dionga Maria Jose Erelito Erickson During, Emer, Luisa Ada Dante, Alfredo Mark Ricky, Mel, Sally, Alan, Elsie, Gorio, Connie. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
sala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan, aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwina. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Kanyang ginawa ay mabubuting lahat, tumutulong
sa suliranin ng tao. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito. At sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Kayo na narito at kasama yung mga kasama natin sa online broadcast of this Mass. Marami pong salamat sa inyong suporta, sa mga pinapadala nyo rin pong tulong para makatulong din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Katulad po ngayon ay recollection, makikita-kita kaming mga pare. May 2 pare tayong tutulungan sa kanilang mga projects. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal
at laging dalisay. Ang birin kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, pag-ibig na walang kapantay. May pakumpisan